Nakakatuwa mga minamahal. Kasi may isang bagay sa katawan natin na involuntary siya. At maaari kung itong involuntary nito, ito isa sa pinaka-importante na parte ng ating katawan, na kapag ito'y hihinto, anong mangyayari sa atin? Ano yun? Heartbeat. Ano? Ibig sabihin, dahil hindi natin kayang kontrolin ang ating puso, there is someone who is controlling it. God. And who is it? At yan yung Diyos. Diyos. Alam mo mga kapatid, every now and then, Satan will do everything to hinder it. In order for you to know and understand God. Do you believe it? And He will do it, and God will allow it through testing you. That's why sabi ng Deuteronomy chapter 8, 2, and 3, there are 3 things that God will allow to test you in order for you to know kung ano ba talaga yung nasa puso mo. What are those 6? Basahin natin. So that we will appreciate His goodness, His mercy, and His enduring love. That only by His love that our love will be awakened. In Deuteronomy chapter 8, and thou shalt remember all thy way, which the Lord God led thee 40 years time in the wilderness place and circumstances. Sabi ko sa inyo, hindi ito gano'ng makahaba yung pag-aaral natin ngayon. But the power of the Holy Spirit na may able to understand. Crisis does not produce another character. But crisis only reveals your character. So ang purpose na ng mga tests and trials sa buhay natin is that continue to humble thee and to prove thee to know that what's in thine heart, whether thou wouldest keep His commandments or no. Bago tayo magpapatuloy, tayo po na ilubog para sa isang aming kagilang ang mga bagong ganaswa ni Diyos na dapat sa mga sa mga oras nito, ay po'y lubusang nagpapasalamat sa sa pagpapadala ng mga angelo pag kami ay ingatan habang kami natutulog at ginising sa kinaumagahan upang patuloy unawain, alamin kung sino ka talaga sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Isang pagpapatunay na kahit gaano katigas ang aming mga puso, kung gaano kami kamakasalanan, kung gaano kami hindi karapat-dapat, kung gaano kami patuloy na nagre-rebelde sin. Ngunit ang iyong ibinabalik sa amin ay pag-ibig ko. Hopefully this morning we may be able to appreciate your goodness and your greatness to us, to giving us back. Na bawat ibok pala ng aming mga puso dahil hindi namin ito control. Ito'y nagpapatunay na sobrang mahal niyo kami at binibigyan niyo kami ng pagkakataon upang magbago pamagitan ko na yung biyaya. Ibuhos ng banal na Espiritu, pangyarihan ito sa lugar ko. Gawin yung simple ang Ebanghelyo na kahit ng isang bata ay makakaunawa. Gamitin niyo po akong may kapangyarihan at lahat ng lalabas ng aking bibigay bawat katotohanan lang. Patawarin ako at lahat ng nandito sa lahat ng makasalanan at linisin sa pamagitan ko
upang ang aming mga pag-aralan ay hindi po ito maging in vain. Because ito po ay maging sandata namin laban kay Satanas at sa aming sarili. At ganoon din kami ay magiging daluyan ng pagpapala at liwanag at upang amin hinging mabahagi una sa lahat sa aming pamilya, kasamahan sa iglesia, ganoon din sa mga taong hindi pa po nakakilala sa inyo. Palisin ang ahensya ng kaaway, lahat ng negativity, preconceived ideas o mga bagay na maaaring makakahadap sa pagbuhos po ninyo sa iyong blessing. Salamat, Ama, dahil alam namin na pinatawad mo na ang aming mga kasalanan. At alam namin na titigin mo na ang aming mga aming mga prayer at aming mga thanksgiving. Dahil lahat ng ito ay aming niling, di po sa aming karapatan. Kaya lang alang lamang sa pangalan ng Kanang Kristo, aming tagapagligtas. Amen. Alam niyo sa akin ng self-Christ, page 7. What must be our first work? And self-Christ in page 17, some people consecrate yourself to God. In when? In the morning. Make this your very first work. And let your prayer be, take my life as holy life. I lay all my plans at thy feet. Use me today in your service. Abide in me. And let my works be wrought in thee. This is what? This is a daily matter. Mahal, nagulat ako. May sinabi sa banal na kasulatan, specifically in the book of Jeremiah and verse 9. May inutos ng Panginoon na huwag mo itong ipagmayabang. Dahil alam naman natin, since from the beginning, that God really hates proud. Tama ka rin? Ano may isang bagay sabi ng Panginoon that if you must be proud of, isa lang. Ano kaya ito? Ano kaya yung mga bagay na ayaw ipagmamayabang ng Panginoon, ngunit ito yung palaging ipinagmamayabang ng tao. At ito din yung isang hadlang kung bakit hindi natin maunawaan ang plan of redemption. And I'm telling you, you cannot give what you don't have. Tama po ba? How can you share Christ if you don't have Christ? How can you share salvation if you don't understand what is salvation? Ang sabi ng Jeremiah chapter 9, sabi ko, praise the Lord. Ang galing ng Panginoon is a God of order. Ang sabi dito, thus said the Lord, let not the wise man, ano daw hindi dapat natin ipagmamayabang? Una, thus said the Lord, let not the wise man glory in where? In his wisdom. Neither let the mighty man glory in his where? Might. Let not the rich man glory in his riches. So, ayun ng Panginoon na magyabang ang talino ko. Perfect ko na yung Bible, spirit of prophecy. Ang galing ko sa logic. Pero ulitin ko mga minamahal, at the end of the day, hindi naman tinitingnan ng Panginoon kung gaano tayo kadami ang alam. Tama po ba? Tama. At the end of the day, each one of us will face, not by group, not by family, but by individual. Sabi ng Panginoon, hindi ko kailangan kung gaano makakatalino. Hindi ko kailangan kung gaano kagaling, kalakas. Hindi ko kailangan ipagmamalaki mo kung gaano makakayakan. Lalo na hindi mo ipapagamit sa gawain ng Diyos. Pero anong bagay na sabi ng Panginoon, if there's one thing that you must be proud of, ito yun. Ano kaya ito? In verse 24, but let him that glorieth glory. Jeremiah 9, 23 and 24. Ulitin ko. But let him that glorieth glory in this, that what?
that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord, which exercises. Anong ina-exercise ng Diyos? Loving kindness. Loving kindness, judgment, and righteousness in the earth, for in these things I delight. Nakakagulat mga minamahal. Kapag sinabi niyo pa lang know in Hebrew, correct me if I'm wrong, but as far as I've remembered, with the power of God, when you say, I know Him, I know the Lord, it means ginosko. Ginosko. When you say ginosko, the meaning of ginosko, which you say, I know Him, I know God. Ginosko means you are absolute. You are sure. So when you say you are sure, when you say you are absolute, whatever happens to your life, possible, positive or negative, you're still trusting and believing in Him. Question, ganun po ba tayo? Mga minamahal, huwag niyo po na kayo tumingin, sumagot kayo. Ganun ba tayo? Kung dadarating yung blessing, kadalasan lumalabas sa ating bibig, ay ano? Praise the Lord. Kay buti ng Diyos. Tama po ba? Pero pag dumarating na yung mga pagsubok, and now we understand that in a Christian life, we really need to have tests or examinations. So when the time will come, na kapag tayo ay sinusubok na, pinahintulutan ng Diyos, maliliit man o malaki, ano kadalasan sinasabi ng tao? Murmuring. Ha? Murmuring. Ano ba? Bakit? Bakit? Puro bakit na. Puro ano? Saka tumitingin sa kapwa. At ang pinaka-worst pa, naalala niyo nung napag-aaralan natin, that we are no longer in the image and the likeness of God when after our first parents committed sin, Genesis 5 verse 3, we are now already where? In the image of Adam after he committed sin. So our natural inclination is already sinful. Tama po ba? Ngayon, ang pinakasakit sa lahat, that you are you are claiming that you are the sons and daughters of God, ay gagawin natin yung ginawa ng ating unang magulang. Ano bang ginawa ni Adam, ni Eve, at ng serpent after the committed sin? Ano bang ginawa niya? Hindi, before sila nagtago. Ano nagtago na sila? Pero anong ginawa nila? Nagsisihan sila. Sisihan. Ang pinakasakit na ginawa ko na ng magulang Pag-iisip sa kanilang sarili. is that Adam blamed God kung bakit ginawa ko si Eve. Babalik sa Diyos yung sisi. Sinisi pa. Okay naman, pero kung narinig dito na kapag meron mangyayaring disgrasya, kasalanan, sakit, kamatayan, Sinisi pero pa. kung narinig na sinisisi sa taas. Kaya ako na magsasabi, dahil di sa taas. Ano sabihin? Dapat pala sa tanas, ano? Ano sabihin? Dahil sa Diyos. Why? Once again, I'm telling you, we only know God in a surface. But I'm telling you, the more you will know Him, the more you will understand that He is love. But it's only the introduction. This is our topic this morning. Kaya tapos na. Pero hindi ko nakakot na size. Kalibari. Or mapa yan. Pag ako sa jogging, hindi ko pwedeng tatakbo. Ang topic talaga natin para to sa mga kabataan. Pero naniniwala ako,
Marami kasing nagsasabi sa amin, Brother Jam, tulungan niyo yung aking mga anak. Pag lola, tulungan niyo yung aking mga apo. Hindi sila nagsisimba. Hindi ganun kainit ang kanilang pananampalataya. Marami yung mga kapatid. Kapag meron ng magulang masasabi sa amin yan, we need to call sin by its right name, but with love. We will go directly and tell the parents, huwag po kayong ma-offend parents, ha? Sasabayin namin diretsyo. Nay, alam niyo po ba, based na naman sa science, lately, yung mga kuya ko, and some of the doctors discover something is so very unusual. And I'm telling you that Satan will do also everything because he is like a wolf who lord in sheep. At tandaan nyo, lahat ng ating naririnig dito ngayon, man, umiiyak kayo, nag-praise the Lord kayo, but it is only theory. The battle will start when we are going to go home. Tama po ba? Ay, masikasik tayo kasi ang dami natin. May umiiyak dito, nadadama natin yung presensya ng Diyos. Pero ulitin ko, ang battle, magsisimula yan kapag ikaw na lang mag-isa. And Satan comes to Jesus when he's already alone. At darating siya, hindi yung malakas ka. Darating si Satanas sa tuwing ikaw na ay mahina. Ngayon, I'm sorry to tell, the only reason na wala yung mga kabataan, kung bakit hindi masikasik yung mga kabataan, it is also the fault of the parents. Correct. It is also the fault of the one who leads. Then na-discover ng ating mga samahang doktor is that our body, our mind has what we call mirror neuron. Ano ba yung mirror neuron, Brother Irvin? Ano ba yung mirror neuron, mga minamahal? Nakakagulat. Sabi ko, grabe. Kaya palang sabi ng Panginoon, my son, give me thine heart and observe my ways. How can you observe? Using your eyes. Tama? At kapag sinabi yung mirror, pag tingin ka sa mirror, anong nakikita mo? Sarili mo. It's just a reflection. Now, ang ating brain pala, meron tinatawag na mirror neuron. When you say mirror neuron, ang galing. Kung ano daw yung kadalasan mong nakikita, naririnig, ayun yung ginagawa mo. What does it mean? Bakit Tagalog kayo dito sa Bicol? Kasi yan ang madalas na. Bakit Tagalog kayo sa Bicol? Bakit Bisaya kami sa Cebu? Kasi yan ang lagi nyo naririnig. Yung laging They narinig. get me. Bicol is Bicol. Ibig sabihin, kahit Amerikano, inchik yung mukha ko. Yung laging Hindi ako Amerikano, inchik lang, bote. Alam natin pag inchik, sa China, kahit ba Chinese, Oo. ano yung Mandarin, yung mga Mantanis. Mandarin, di ba yun yung language mo? Pero yung araw-araw mong nakikita, araw-araw mong naririnig ay Cebuano, kaya lumaki din akong ano. Cebuano. Do you get me? Alam niyo, sabi ng isang kaibigan ng mama ko na psychologist, ang sabi niya, I know my mother and faith, psychologist siya, pero iniwanan niya, and then nasa present truth na sila ngayon. Ang sabi niya sa akin, alam mo na, kasi anak tawag niya, alam mo na, do you really know? Do you really want to find what is your character? Ikaw pa paano, tita? Simple lang. Palagi kang magsama ng bata. At kung sa mga magulang, palagi mong isama ang iyong mga anak. Kung ano yung mga bata, ugali ng mga bata, ano ugali ng iyong mga anak, yun ang ugali. Why?
Dahil ang bata, yun yung pinaka-empty at yun yung meron talagang mirror neuron. Eh, no wonder, pansinin nyo to, simple illustration. Great imitator. Great imitator yung bata. Mm. Simple illustration. Ba't tayo humihikap? Umi? Humihikap, yun eh. Inaantok ka. Kulang na oxygen eh. Wala na oxygen. Pero napansin nyo ba, na kapag humihikap yung isa, yung nakatingin hihikap. Hikap din. Ano, hawa. Ko na yan. Pansin nyo? Oo. Nahikap din ako. Alam niyo kung bakit? Bakit? Yung isa na namang sign ng mirror neuron. Meron yun. Yung sabihin ng utak mo, because the purpose of yawning is that he will times 3, times 2 ng oxygen sa utak mo. Nabuboard ka na, inaantok ka Ano ka na, na? nawawala ka ng gana. Ah, ah. Lalo na kapag nasa, ganito tayo. Simbahan. Tell na sa Sunod yung mga kapatid, Gusto mo yung topic. Okay. ang galing ng Panginoon. Kaya ang sabi niya sa 2 Corinthians 3:18, by beholding, You become Will change. become become change. Sino nakakasama mo? Meron na tayong ilang slides lang yan. I will do that. Kasi, I'm telling you, ito yung ito yung pinaka-effective na gagawin ni Satan. Alam niyo ba, Desire of Ages, 115 and paragraph 2. Since he had lost heaven, pansinin niyo to. Sino to? Since he had lost heaven, sino to? Satan. Satan. Since he had lost heaven, he was determined to find revenge by causing others to share his fault. He was determined. And then the other quotation is desperate. And another quotation, he will do whatever it takes. At sa anong paraan? Sa anong paraan na ang bawat isa na kahit napakaganda na pinag-aralan natin at pag-uwi natin, meron siyang gagawin that you will forget it. Tinuka ng ibon. Tinuka ng ibon is biblical and is in spirit and prophecy. Sa anong paraan that he will cause us to fall. Ito na mga minamahal. This he would do by causing them to undervalue heavenly things and to set the heart upon the things of the earth. Do you understand? Tingnan niyo to. There is a prophecy. Pwede niyo bang basahin lahat para hindi kayo antokin? Count to 3. 1, 2, 3, go. Be sober. Oh, sabay-sabay. Be Wait lang. Lahat tayo tatandaan, if you really want to be saint in heaven, you must be saint here on earth. Do you get me? One. So meaning, God is the God of order. Dito ka lang, dapat order na tayo. At ang count of 3, tayo lahat. Sige. Pag hindi nagbabasa, hindi tayo matatapos. Sige na. Lahat 1, 2, 3, go. First Peter Oh, dito na, diretso na. Mali. Ulit. 1, 2, 3, basa. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. So yung lesson natin sa umagang ito is that God is enough for giving us the truth because only truth, John 8:32, shall set us free. So Satan will do everything. The goodness of God is that he don't only reveal the character of God, yet on the other hand, he revealed unto us what is the character of Satan. Because through that we may know how to become watchful and prayerful.
watching and praying. So ngayon, papansinin niyo ito ngayon. Bakit kaya, based dito kay Peter, bakit sa lahat ng hayop, bakit lion? Ang kaniyang, Itsura niyo. bakit lion ang pinili ni Peter to symbolize in this quote, Satan? King of the jungle. King of the jungle. Ito. Das character tayo. Ito. Maganda. Grabe. Noong kasi, sa panahon na nasa mundo pa tayo, gusto nating i-waste ang ating mga oras at panahon. Naubos na. So nung in-inspire tayo ng Panginoon, sabi ng Panginoon, you can use gadgets in a good way. Sa anong paraan? By searching. Yes. Ngayon, mayroon tayong na-search sa National Geography na bakit lion ang talagang sinimbolize ng lion ni Satan. Ito po pansinin nyo. Hindi basta-basta. Kayo na magbasta sa red, ha? Magbasa kayo sa red. A male lion's roar can be heard up from to 5 miles away. Their roar helps them, basa, Find another lion. as well as to proclaim their, basa, Territory. a pride's territory may include to 100 square miles. So in short, kapag nakakarinig kayo ng roar ng lion, kahit saan kayo magtago, naririnig nyo, it's still his territory. Territory. Abot at kaya ka pa din niya i-devour. Atakihin, kainin. So do you know that Satan roars all over the world? Yes. Inangkin na nga. Inangkin niya yung earth, di ba? Mm. Hello niyo mga kapatid. We are in this world, but we are not of the world. Yes. Tama po ba? Pilgrimage. We're just pilgrimage. So, ibig sabihin, inangkin ni Satan that this earth is his territory. Tama po ba? Mm. Now, in these last days, grabe yung mga minamahal. In these last days, Satan, Jesus ang talaga Panginoon. Satan employs every possible device to prevent from obtaining a knowledge of the Bible, for its plain utterances reveal his what? Deception. In these last days, this is for the youth. Kasi walang mga youth ngayon, now is the responsibility of the parents. In these last days, Satan ay meron talaga siyang priority or gusto niyang punahing pabagsakin bukod sa mga magulang. Tingnan niyo. Revelation 12. Therefore rejoice ye heavens, and ye that dwell in them, who into the inhabitants of the earth and of the sea. For the devil is come down unto you, having Great. because what? Know it. That he had A short time. Short. question. Lapit. Alam ba natin na konti na lang yung panahon natin? Mm. Yes. Alam ba natin? Of course. Anong paghahan ang ginagawa natin? Pabanding-banding. Banjing-banjing. Satan already knows. That's why he will do everything to prevent all the truths, the present truth. Because he knows that when the people of God know, believe, understand, or receive it, then the coming of God will be hastened. So he will do everything to prevent it. Now, alam niyo ba na merong target or prime target si Satan? At dito na ngayon nakasalalay ang cooperation ng parents toward divinity. Dito na yung cooperation ng bawat church leaders and elders that we must be connected momently to Christ. Kasi ang main target pala ni Satan, tingnan nyo to. Sino ba yung main target ni Satan? Youth. Ang main target ni Satan, basahin niyo yung breath. And he stayed through the third part of the stars of the heaven and did cast them to where? To the earth. Basa yung red ha. And the Dragon. sino yan? Satan stood before the woman which was ready to be delivered for to her. Child. So sino yung prime target ni Satan?
Anak. Mga bata. Kaya yan. Sino yung prime target niya? Yun siya. Concentrate. Anak. Mga anak. Mga anak. Mga bata. Bata. Kasi alam ni Satan na kapag enter ka na, pastor ka na, matanda ka na, he knows that if you are a diligent Bible student, your foundation ay hindi na yan basta-basta mag-iba. So sino yung wala gaanong kaalaman? Bata. Yung mga bata. Bawa sa pananampalataya. Marami yung tatamaan baka sa pananampalataya or literal talaga ng mga kabataan. Yes. Masakit. Especially yung matanda kapag sa pananampalataya. Do you get it? Mga kapatid. Kaya no wonder tingnan niyo yung ugali ng mga bata ngayon. Anong kaibahan ng ugali ng mga bata noon at ugali ng mga bata ngayon? Sobrang napakalayo. Sino may anak dito? May anak. May anak. Sir Greg. Ang Brother Greg. Tanong ko po, Brother Greg, malaki bang kaibahan yung anak mo na panganay kaysa sa bunso mong anak ngayon? Malaki. Anong kalakihan? In short, in 2 Timothy chapter 3, basahin natin yan lahat doon. Yun na yung mga karakter na lalabas. Ang mga kabataan ngayon, nakasali din po ako. Hindi ako exempted. Si kabataan ka naman din. 27, kabataan ka. Kabataan ka pa. Sabi sa mundo, 35 daw yung Kabataan. ang kabataan daw hanggang 35 years old. So 35 pataas, Adult. adult yan. Yun lang. Ngayon, mga minamahal, ang mga kabataan ngayon, we are now disrespectful. Tama yun. Tama. Ang mga kabataan ngayon is unthankful. Yes. Tama hindi? Tama. Iba ngayon. Kasi kung bibigyan ka ng isang bagay, noon, matutuwa ka. Pero ngayon, ano sabihin ng bata, ang pangit naman ito. Hindi branded. Hindi branded, hindi brand new. Yung mga ganun bagay. Ano yung mga kabataan ko? Sabi ng lola ko, kasi I'm also blessed to have a lola. Yung lola ko mga kapatid, I'm always telling this to you and especially to the younger ones. Yung lola ko, 5 sila na buhay. Yung mga kapatid. Marami. Walahan nyo kung ilang taon na yung panganay. Yung panganay na lola ko, 95. their age is 95. Ano lang. 95. Nakapunta ka sa bahay. Salamat. Oh my God. Yung panganay na lola namin is 95 years old. Yung pangalawang lola na kapatid ng lola ko is 92 years old. Yung lola ko mag-89 years old. Buhay pa. Yung isang lola namin is 85 years old. At ang pinakabunso na buhay pa is 83 years old. Bibihira Ano? Adventist. And they're all Seventh-day Adventists. Very good. Kaya, nauuna pa sa food. Oo. Isa-isahin na natin ha. Para maintindihan ninyo. Sabi ng lola ko, sabi niya ako, and I'm so blessed to have a lola. I'm so blessed. Despite of my life na talagang sobrang itim, mga minamahal na yung sinabi ko noon, kung narinig nyo, na kung hindi daw ako, sabi ng mga pamilya ko noon, na kung hindi daw ako mamamatay ng aga, baka maging drug lord. So ganun talaga, hindi makulong or drug lord. Ganun yung buhay ko sa Cebu. Talagang sobrang, minsan umiiyak ako, sabi ko, Lord, saving me from those things is a miracle. Sabi ng lola ko, hindi ko makalimutan. Sabi niya ako, marami tayong hayaan. Ako, marami kong pwedeng maibigay sa iyo. But what brought me in tears, as I realized today,
there's only one thing that I can give it to you. At kaming lima, this is the reason why we are still alive. Masabi niya, the greatest treasure that I can give it to you is the Word of God. At ang pinakatindi na sinabi ng lola ko, sabi niya, iba na yung kabataan ngayon at iba na ang kabataan namin noon. At kapag hindi ito maintindihan at ang mga kabataan ngayon hindi na nakikinig sa aming mga matatanda, ang kanilang pinapakinggan na ngayon, yung mga kabataan, kasama nila. Ang sabi ng lola ko, put always into your mind, Exodus chapter 20 and verse 12, honor thy father and thy mother, that thy days may belong into the land which the Lord thy God giveth thee. This is only the command which has a promise. Yan, fourth command. Hindi, third command. Alam niyo mga kapatid, nag-pray ako sa Panginoon. Sabi ko, tama, no? Mga kabataan ng nataking Satan, no? So, what is the cause? Ba't ayaw ng mga kabataan ngayon sa spirituality rather than worldliness? Bakit nanghihina yung church? Malamang kasi kung isipin, lamang kasi si Satanas. Di ba? Which is, kung isipin mo lang mabuti, the messages was already given. Imagine, by faith tayo. Tama, we already know, lalo nag-bombarded na. At ito, dinagdag pa ng Diyos ang God's Scatter Revelation. Ngayon mga minamahal, By faith tayo nabubuhay. nakaka-bless. Kasi kung makikita niyo sa susunod na picture, late 2015 lang to, nagpakilala po yung Luciferians or Satanism. Nagulat ako dahil registered pa lang Satanism and Luciferians sa sect. Meaning they are Security Also, exclamation. a group of people believing on one thing, that is religion. Tama po ba? Pag sabihin yung saving grace ministry, automatic makikita nyo ito. Ito yung symbol. Third angel message. Third Di ba? Ito yung logo. Third angel. Pero ito talaga naman yung original eh. Nagbago lang yung mainstream. Di ba? Three angel, the earth, and the three angels message. Pero nakigulat po sa orthography. Sinulat lang to yung Bible 2,000 years ago. And in our generation, it is already happening. And they don't know that what they are doing ay matagal nang nakasulat. That's why in Revelation chapter 1 verse 3, blessed are they which do, read, hear, and keep those things that are written therein, for the time is at hand. Tingnan niyo yung picture. Kasi mula ngayon mga mahal magulang na nandito at mga kabataan na nandito ngayon, I will tell you, at sa lahat na nandito ngayon, napakalaki po ng responsibilidad natin. Dahil tingnan niyo yung kanilang tumutok sa harapan. Tingnan niyo yung kanilang symbol. Ngayon mabuti ha, bigyan ko yun ng 10 seconds to realize this picture. Ayun. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ano yung hindi nakita sa harapan? Parents and child, Ha? anak at nanay, Satan. Satan. at si Satan ng ano. Satan yun, di ba? Tingnan nyo, transforming as an angel of light. Oo. Tama? And the goat in the sanctuary, who is the scapegoat? Siya. It is Satan. Satanas. He is sitting on the throne. At ang nakakagulat sa lahat, mga kapatid, ay merong dalawang Sasamba. bata. Nakaluhod. Yung isa. They get it. Grabe. Is the prophecy revealed and was being, Sa Ark of Covenant. natotoo ba yung revelation kanina? That BBC News. Satan
will devour the children. Nagkatotoo ba? Yes. Question. Nandun din yung medicine. Oh, ito yung medicine, oh. Kita nyo, oh, COVID. Sign. Sign. Pharmaceutical. Sign na mas. Ayan eh. Yan yung sign ng satanism. Medicine yan. Ngayon, tingnan nyo sa harapan. Tingnan nyo. Tinanong ngayon, excuse me, tinanong ngayon yung kanilang leader, bakit may bata? Ano ibig sabihin sa bata? Nakikinig kay Satan, no? Para may Sumasamba. We hope children will see this as what? A beautiful work of art. There is nothing to be afraid of. Ah, that's what the children symbolize. Symbol. That's what the children symbolize. Hindi naman nakakatakot si Satanas eh. Hindi naman sa totoong pangit. Sobrang gwapo nga niya eh. Kaya nga eh. Ugali lang. So makikita nyo that he is so very determined to revenge that all of us has the privilege and opportunity to be saved through Christ. He will do everything to undervalue things. And he wants us earthly things. So hindi pa din nasagot sa tanong ko, sabi ko, Lord, kailangan kong malaman what is the cause para ma-ascertain natin yung effect at ating magamot ang crisis. Kasi ang crisis pala ngayon, hindi yung COVID-19 eh. Ang crisis ngayon ay isang gadget ni Satan na nakakamanga. Tingnan nyo ito ha. It is a special work of Satan in these last days. So basa. Take, Possession of the mind. for he knows that by so doing, he can, Lead to impure actions. and that all the noble faculties of the mind will become debased, and he can, Control them to suit his own purposes. how can he undervalue? How can he control us? Yeah. Anong paraan? Control. Tingnan ito ng mabuti. Tingnan ito ng mabuti. Ah, Tingnan mo mabuti. ganun yan Oh, ngayon. puro cellphone na lang. Bibigyan niya ng Diyos-Diyosan, no? Marami. The reality ngayon. Kaya ako Katakot gusto ko ano. lang kasi minsan nagtaka ako parang may inkanto na di ako makalis. Tingnan mo mabuti. May struggle talaga. Ba, nandiyan ang TikTok, Buti na kaya ako na. YouTube pa, Reels. Ang dami na. Kaya ako mag-dive. Ganyan pa pala. Ano na. Yan no. Tingnan mo mabuti. Gadget, puro adik. Reels na lang yun ang ginagawa. Mga kapatid, pakinggan ito ng mabuti is an appeal of God. Is an appeal of the love of God. Kontrolado niya may lang. And the prophecy of Matthew chapter 24 verse 12, and the love of many shall what? Waxful. Bakit, brother? Bakit, sister? Bakit mga magulang? Kasi wala ng time. Ang inan. Ama, sa kanyang anak. Binira tayo sa Buti nga wala dito sa cellphone. Pero nakita niyo yung purpose ng country living? The purpose of country living, it is not because of fear na baka mamatay tayo. Hindi ako devotional. Matindi. The main purpose of country living is character development. At saka yung brain mo hindi Mirror. na mamaga. Mirror ang yung ama. brain mo. So, tingnan nyo ha. Expose na nga. Kasi meron na lang akong 10, mga 5 to 10 minutes kasi bigay ko yung floor sa asawa ko for the invitation sa Cebu. Siya kasi magpaliwanag. Meron na lang akong 10 minutes. And then ibigay ko na sa kanya. Alam niyo ba, yung kuya ko, and me personally, when I go to the hospital, sa kanyang judihan, yung pinagjudihan niya kasi is the Center Hospital in Cebu. Pero nung nandun siya, sabi niya, grabe, nakakaawa. Despite sa mga happenings doon, meron pala silang subject na tatanggalin ang kanilang EQ. Hindi IQ ha, E. EQ, E. emotional Quotient. quotient. Ibig sabihin, tatanggalin nila yung emosyon mo Mhm. na hindi ka na maaawa.
At nung pumunta ako, alam nyo, nung nandun ako, Tigas ang puso. mga kapatid, I was very shocked. 10. Sunod-sunod, namatay. Nakahilera yung mga patay. Tinignan mo yung mga doktor. Alam niyo nung anong reaction ng mga doktor? Lahat sila tumatawa. May namamatay na naman. Kasi nga, negosyo yan eh. Puro na rin yan nakaaway. Ngayon nagulat ako, sabi ko, Kuya, bakit ganito? Ano ba yung dahilan doon? Bukod na meron yung subject. Anong nakakatawa doon? Alam niyo nung dahilan? Wala nang emotion. Tingnan niyo to mga kapatid. Tingnan niyo tong picture to. Yan. Dahil may sakit na eh. Sige pa rin. At sabi ng kuya ko, totoo yan lahat. Yung mga doktor, nag-ML, nag-Facebook, nag-TikTok, nag-YouTube, sa hospital. Totoo naman. Totoo. Oo. Bawal yun ah. On duty? Alam niya si Satan, hindi naman siya kailangan bumabay para takihin tayo. Oo. Gumagamit siya ng tao. Ito pa, Ayos. ang daming mga kabataan ngayon, sobrang tatamad na. Hindi na palang ano. Tinatamad na. Oh. Ay, nakahiga. Ito, may papakita ko sa inyo. Tingnan nyo, lumaki na yung mata. Kung nakita ko nyo, lumaki na yung mata nila. Ang tulugan. Naka-assign na ka ng mga nurse. Tingnan nyo to, is reality. Tinatamad na magtrabaho. Bisaya to, Bisaya. Pero Tagalog yun. Kalami. Pag uli Sa sa trabaho. Sabi niya, pag uli na sa bahay. talamig ng uli, maka-out lang ko, makauli lang ko sa room sa balay. Matulog yun ko na yun. Awal. Ano sa Tagalog? Sa Tagalog to, sabi niya, pagod na ako Ah. sa trabaho. Pag nakauwi ako, Tulog ako. tutulog ako diretso. Ah. Pero, nung umuwi na sa bahay, walang tulog ang nangyari. Ay, naku po. Wala Cellphone. Nahitabong. Tama po ba? Adik sa cellphone. And I'm telling you, hindi lang kabataan. Pati matatanda ngayon. Oo, may kapitbahay na namin. May palang MS. Wala, madaling araw. Tingnan nyo. Kasi alam nyo kayo, hindi ako mag-quote ng marami. Pictures would only tell us what's happening. Hindi ako narinig ko talaga. First blood na. Mga kapatid, nung pinag-aralan ng mga neurologists, yung utak ng tao, dito po nagtagumpay si Satanas. Sa gadget. Diyan tayo sa ano. Oo, sa chat lang. Sinila. Doon tayo. Tinarget sa gadget. Lalo yung mga binata. Kilala niyo si Steve Jobs? Sino ang kilala kay Steve Jobs? Si Steve Jobs, siya po yung founder Apple. Sa ng Apple. 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 Yan. iPhone, iPhone. Apple, Yaman. ano yung i? Ay, Apple. Satan yan. iPhone. iPhone. Ayan. Sino yung hilig magamit ng i? Ay, Satan. Oo, ano. I. Ay. Alam niyo ba, nakakagulat, bago siya namatay, in-interview siya ng CNN, BBC. Sinabihan siya ng isang reporter, nakakatuwa ka naman, Sir Steve Jobs. Ang swerte-swerte ng mga anak mo kasi kayo founder. So yung iba nababaliw, minsan ibinibenta na yung kidney, makabili lang ng iPhone. Hindi. Oh, True. Walang galit sa kanila eh. totoo yan. Totoo yun. Pero alam niyo, sabi ni Steve Jobs, pakinggan niyo to. Si Steve Jobs, hindi po si Betel Dentist. Hindi. Tama? Milyonaryo yan. Pero alam niyo, sabi ni Steve Jobs, you are wrong. Parang nagsisi rin siya nung bago namatay. Sabi niya, you are wrong. You know why? Hindi ko pinapahawak ng gadgets ang mga anak ko. Bossing siya. Until at the age of 20 years old. May disiplina. Bakit? Kaya Kasi siya yung gumawa eh. Oo. Ako. Alam niya. Tama po ba? Alam niya mangyayari. Alam niya kung paano mangyari sa mga taong palaging gumagamit nito. Magbabaliw. Sira ang mata, utak. So as Lenovo, Oppo, so as Samsung. They get me. Kaya huwag na kayong magtarak. Bakit ang tigas na ng mga ulo ng mga bata?
Kaya kung totoong mahalin niyo yung mga anak, ngayon pa lang, kunin niyo na habang bata pa. Kung andyan na. Kasi kami na aking asawa, Bigyan ng we're tas. struggling na it. Kasi sabi ko, we are so very hypocrites. Nakakatawa. Nakakatawa, sabi pa ni Carlo, nakakatawa. Kasi for sure, pag alis natin dito at nandun na tayo sa city, may So signal may na. signal na. I'm telling you, yung mga mukha niyo, iba nung nakita ang revelation ng God. One time na nung nag-camp meeting, ang daming kabataan kasama. Mm. Nung kami pauwi na, nauna yung mga elder, sabi ng mga elder, Brother Jam, kailangan natin mag-pray over, kailangan mag-marathon prayer, we need to prayer and fasting. Sabi, bakit po? Nabibless ba yung mga kabataan sa training? Hindi. Ha? Alam niyo yung ginawa, mga minamahal? Habang kasi doon sa Sibot, sa Mindoro, talagang nagpipili din ng mga training na labas sa city. Saan sa Mindoro? Sa Mindoro, sa Salina. Mamaya mag-usap tayo. Ngayon, ang mga kabataan doon, nakakalungkot. Pati yung matanda, pati yung mga nag-share sa harapan. Habang pauwi na daw, habang papunta na sa may signal, nakita daw niya, narinig sa mga kabataan, tagal, kala ng ano. Grabe, fasting tayo, grabe fasting ah. Sabi niya, anong fasting? Fasting ba sa Word of God? Sabi nila, hindi, elder. Fasting kami, ang tagal namin hindi nakakita sa Facebook, sa YouTube. Alam niyo, nung pumunta na sila doon sa may signalan, talagang nag-will ka din yung mga kabataan na ihinto muna yung sasakyan. Why? Para maka-text. Para maka-cellphone. Parang pa-online. Sir, possessed by the devil. Grabe. ML. Minaram. Amen. Makarap yung mga babae. We need a revival and reformation. Kawawa. Sabihin mo, mahal mo yung Diyos, mahal mo yung anak mo. Gusto mo sila sa langit, but ang mga kabataan, nakakapera ba sila? Tanong ko. Kaya ba na bumili ng cellphone, mga kabataan? Hindi! Sino nagpo-provide? Magulang. Huwag niyong sisihin kung yung anak ninyo hindi maligtas. Tapos ikaw mismo na parent, ang tagal din natin nakaintindi sa character of God and wrong concept of God, kaya gawin din natin itrato yung ating mga anak, is mali din. Nakuha ba natin? Ay, ito yung neuroscience. Kaya pala, dito ko matatapos, 3 minutes, tapos yung asawa ko. May timer na dito yung asawa ko. Ikaw pa may asawa na. Tinatake natin. 3 minutes na sabi dito. Sabi ng neuroscience, ano bata dito? Wala. Tulog pa. Ay, nilaki. Toy, takbo ka muna, Toy. Ikaw pa na doon. Saglit lang, saglit. Ikaw na susunod mo sa salita dito. Kasi doon, tinahuwag lang din ako eh. Halika, saglit lang. Mga kabataan, mga minamahal, practical na po tayo. Lahat ng mga napakinggan din theory. And I'm telling you, the theory, which is we have read, we have studied, it will be vanished away. Kapag ang practical natin, practical na ginagawa natin araw-araw, is not what we have read, tingnan ito mabuti. Kaya ang ginagawa bago ko ipagpatuloy, ginagawa namin ng asawa ko, talagang nag-struggle kami, nag-aaway kami. 161 niya daw anak niya eh. 161? Ha? Oo, Dami. 161. Hindi kasi yung mga mangyan yun. Oo, ang dami doon. Mamaya mag-usap tayo, iba yun. Mamaya na. Tingnan niyo to ah. Naaway kami kasi Satan will do everything. Bakit hindi pumupunta ng sine? Sabi sa last day of events, ba't hindi pumunta ng sine? Ba't hindi tayo pumunta ng mga amusement? Kasi walang angel, magkasala. Sabi ni Satan, talino naman ng mga Seventh Day Adventists. Pumupunta ng sinehan. So, anong ginawa ni Satan? Dadalhin Nasa ko na bahay sila. lang Gadget na. ang sinihan sa bahay. Oo. Gagawin, ilagay ko na lang
And we are living in a time, excuse me, we're living in a time na yung mga kabastusan, ang dali na ng tingnan. Nasa link. Do you get me? That's why our mind is confused. Kaya ginagawa namin sa aking asawa, nag-prayer, marathon at worship kami. Dinideposit namin yung cellphone. Meron kaming cellphone fasting. At tandaan nyo, sabi sa Matthew chapter 12, yung isang kaluluwa na na-touch, na-move, uliyak, nakilala yung Diyos. Wow, galing. So, ang nangyari, yung evil spirits na nasa kanya, umalis. Nabasa niyo yun? Pero may problema. And I'm sure this is happening right now to us. Nabago ako ng Diyos, iyak ako ng iyak. Babalik yun eh, palingli. Ngayon, ang sabi na sa Matthew, nung lumabas siya at umalis siya, Pito pa ang bumalik. Babalik. ang sabi niya, wala na akong pupuntahan. 7 times. Try ko nang bumalik. 7 times pa. Nung bumalik, May kasama Empty pa. yung tao. empty pala. Hindi kasi tinilapan. Look, wait. Mali to, mali. Ilang. Mali. Oh, Last na tayo, last. Kaya na. Ah, sige na. May Hindi ko, okay. Oo. Sabi nga yung isa, mali. Sabi niya, nung nakita niya, empty, wala kang pinalit eh. Ngayon sabi niya, ang luwag, Oo. and you will become worse from the beginning. Grabe. And the gadgets destroying our minds, our decision making. We can no longer discern from truth from error. And we are Isaiah chapter 5 verse 20. Ano yung Isaiah chapter 5 verse 20? We are calling the light into dark. We are calling blessing into curse. Tama. Blessing yan kapag Ayun, tingnan nyo ito para maunawaan nyo. Innocent. Innocent. Hindi innocent eh. Yung utak na, para makita nyo. Yung ulo lang, yung gusto kong i-explain. Tingnan nyo. Yan. Ang ating utak pala, Oh. may tinatawag itong forehead, frontal lobe. Yes. Ito nasisira yun. Alam niyo ba anong meron sa frontal lobe? Yan. Decision. Tingnan niyo to. Decision making. decision making ang hindi na lang ko. Tingnan niyo to. Anong meron sa frontal lobe? Tingnan niyo yung meron sa frontal lobe. Frontal. Gano'n muna kaya. Plan. Anong meron sa frontal lobe? Attention, Planning. planning, Decision making. decision making, impulse control, logical thinking, organized thinking, and Personality. Yun. tingnan niyo to. And this is the positive part of our brain, Yan ba din ito? the frontal lobe. By chip. Pero dahil sa kasalanan, meron akong negative part ang ating brain. Alam niyo kung ano? Ito yun. Ito yun, di ba? Decision. Doon, harap ka. Tingnan niyo po. Kapag mag-MRI kayo, itong tenga, baba ng tenga, May ihok dyan. ang tawag po niyan is limbic system. Anong tawag dito? Limbic system. Ito, Frontal lobe. Frontal. ang limbic system is the negative part Ah, of our brain. limbic system. Pero nakakalungkot at nakakatuwa kasi malalaman na natin ngayon yung gustong ipaabot ng Diyos. Dahil kapag mapagtagumpayan natin itong gadget at cellphone na to, atin na ngayong papalitan ng Keypad. pagsiselfone mo ng eating and reading the Word of God. Mapalit. Kasi mga minamahal, tingnan nyo ito mga parents, kung mahal ninyo yung anak ninyo at kaya nyo pang kontrolin, but not by force, but by example. Kasi pwede nyo naman sabihin na, huwag ka na mag-cellphone, tapos ikaw, babad ka din sa cellphone, sabihin, ikaw nga daddy, Yan, tama. ikaw nga mami, si cellphone ka din eh. Oo. Tama? Ngayon, ang nakakalungkot, kapag ma-on si frontal lobe,
ma-off si limbic system. Tingnan nyo ito mabuti, pakinggan nyo ito. Wala, hindi mo Ano sabi mo? Kapag na-on si frontal lobe, ma-off si limbic system. Ah, Pero kapag nag ma-on si limbic system, which is the negative part of your brain, negative. ma-off si frontal lobe. Kaya pala. Negative positive lang yung decision lagi, no? Ito na. Laban, struggle lang kailangan. Oo. Diba? Ito yung Netflix, parang nakapangal talaga. Ito na, gilid ka. Okay ka lang, ha? Pag bagong gising ka, ha? Yan yung mga kapatid. Sa loob ng limbic system, ay nandito lahat ng negative traits. Nandyan yung lust of the flesh. Ah, Nandyan yung anger. ah, Nandyan yung negativity. lahat ng negative. Nandyan yung mga suicidal syndromes. Gusto kong mag-suicide. At sa panahon natin ngayon, ang dami ng Self-pity. Kasali. self-pity, selfless yung negative. Ngayon, nagtanong ako nun sa neuro, Dok, paano po i-on yung frontal lobe at paano i-off yung limbic system? Paano i-on yung limbic system at paano i-off yung frontal lobe? So, automatically, kapag off yung frontal lobe mo, wala ka ng attention span. Tama. Kailan nyo, kung hindi ka magsasabi ng totoo na lahat ng nandito nakikinig, kahit sabihin nyo, hindi ako addict sa cellphone. Pero alam niyo mga kapatid, sa lahat ng inikot namin buong Pilipinas, malalaman na namin ngayon kung meron kang symptoms or sakit sa addiction ng cellphone. Kasi ang cellphone pala is more than drugs. Yeah. It's more than cocaine, shabu, and it's more than marijuana. Kaya sabi ni Sister White, itong mga Seventh Day Adventists nagre-reform, mga health reformation, hindi talaga nila alam yung shabu, hindi nila gagawin yung mag-shabu. Mm. Pero alam niyo ba, yung paggagamit ng cellphone na na-addict ka na is more than taking shabu. Yan. Oo, mapagsalang. TV. Tip. So ngayon ito, pakinggan niyo ito. Alam niyo ba, sa lahat ng pinaka-importante para mag-grow ang inyong utak is the attention. So ngayon, makikita ko sa inyo ngayon na addicted ka sa cellphone. Bakit? Kasi makikita ko na wala na kayong attention span. Alam niyo ba yung attention span? Ibig sabihin ng attention span, Lagi nakapokus ako. focus ka sa pakikinig. Pero kapag addicted na yung utak mo, limbic system na palaging nag-uon sa'yo, lalo na kapag ang tao ayaw sa mga bagay na spiritual, kasi carnal tayo eh. Oo. That's why we need Christ. Tama? Yes. So, ma-board yung bata. Kaya makikita niyo yung mga kabataan na maraming nagsiselfone, pagdating na sa church, maalis, kita niyo tayo ng tayo, Hindi mo pakalimutan. usap ng usap, Kasi on yung negative siguro. wala na yung attention span. Eh, ang ginagawa ng teacher, motivation, di ba? Ito mga kapatid, dito ako matatapos. Sagutin ko na yung tanong ko sa neuro. Paano ma-on yung frontal lobe at paano ma-off yung limbic system? Paano naman ma-on yung limbic system at ma-off si frontal lobe? At magulat ako sa sagot niya. Ma-off yung frontal lobe mo. Kasi automatic yan eh. Pag na-off na yung attention, sunog na yan lahat. Pag wala ka ng attention, kayo mga kabataan ngayon, kadalasan kapag nag-aaral pa, high school, anong gusto mo pag college? Hindi ko alam. No. Wala. Tama? Mag-missionary ka na lang. Hindi ko alam. Wala ka ng plano eh. And then kapag wala kang plano, hindi mo na din alam kung anong decision mo. So you get it, parents? Bakit hindi alam ng anak ninyo kung ano yung gusto niya? Do you get me? And then, impulse control. Ang mga bata na sobrang addicted sa cellphone, ako mismo naranasan ko yun.
Kapag sobrang ganda ng tinitingnan mo, sobrang ganda na ng nilalaro mo, kapag ginalaw ka, World War III. Galit siguro, di ba? Pag inutusan mo, sabihin mo, sige, balik ka lang. Gawin ka na cellphone. Lord, gagawin niya diretso. Tapos, cellphone. Habang tinutusan, nakaganon sa cellphone. Habang naglalaba, cellphone. Habang tumatake, cellphone. Tagal sa inidoro. Do you get it? Now we see the problem. Yung pala naghilig yung anak ko sa spiritual na bagay kasi iba yung hilig niya. At nakakalungkot sa picture kanina, that mismo yung magulang. Because of the mirror neurons. Now, ngayon mga kapatid, na-off si frontal lobe kapag nakababad ka na sa blue light. Blue light. Question, saan makukuha yung blue light? Sa cellphone. Sa Gadget. gadgets, laptop, Laptop. TV, cellphone. Ma-off ang frontal lobe sa blue light. Now, pansin nyo ba? Ito yung reality na pinakita kong picture kanina. Kapag ikaw ay antok na pero cellphone ka, hindi ka nakakatulog. Oo. Sino nakaranas? Honest lang, be honest. Sino nakaranas? Hyper. Tapos kung mapapansin niyo yung Facebook, scroll ka lang ng scroll. Walang katapusan. Pag nasimulan. Tama? Hindi na tatapos. Kung titingnan mo, mas malaki pa yung oras mo sa cellphone, and then gusto mo na mag-reflect si Jesus sa buhay mo. Yan. Diba? Kakatawa. Because by beholding the Word of God, you will become like it. But you behold the creation being, the created being of God. Ganun si Satanas mga ano. So ngayon, bakit hindi ka naaantok kapag nagsiselfone ka sa gabi, kahit antok ka na? Nung tinignan nila sa MRI, Infrared. ang utak pala natin, pag nakakita ng blue light, kaya tama kayo yung 8 laws of health na kapag matulog kayo, Shifts of the light na at 9. i-off lahat ang ilaw. Dahil kapag nakakita ng blue light, ang mata ninyo kahit madaling araw na, kahit gabi na, iisipin pa din ng utak mo, bawal kang matulog kasi umaga pa. Nakuha ninyo? Kaya pinag-pray namin ng asawa ko na 2 hours before sleeping, wala na akong cellphone. Ngayon, nalaman na, papalitan na lang ang keypad. Keypad na lang, Maganda. mas maganda. Importante na yung phone. Balik sa Tapos so, pinag-pray namin ng asawa ko na if you will not deposit your phone, you're already addicted. Kaya sabi ko, alam ko na yung gagawin natin sa wellness center. Hindi lang drug addiction rehabilitation. Gadgets rehabilitation. grabe, ano? Naku, bali yung mga minamahal. Yan tayo na ano. Hopefully through this, mabubuksan natin. Nasilo ni Satanas. Thank you, Toy. Yan. And ito yung pinakamalungkot. Meron ng mas matalino sa tao. Na created ng Diyos. Ay, Alam niyo kung sino, no? Created ng Diyos. Yung AI, created din ng tao. AI ka. Hindi daw yan. Mas matalino na po yung goldfish kaysa sa tao. Bakit? This is my last question. Mahal, dito ka na. Dito ka na. Dali. Tayo ka na dito. Para matapos na. Dito ka matapos. Parang magnet yung microphone. Oo. Pero so much, ano, maraming Oo nga, praise the Lord. Tingnan niyo to. Ito yung last question ko. Ilan na lang kaya ang attention span ng tao? 75, Ang goldfish, di ba? Ito, tingnan niyo ha. 55. Nung 80s na study, kaya pang diretsyo na makinig ng tao 1 to 2 hours. Yun yung attention span. Ay, 15 minutes na lang daw ngayon. Mamaya. Ako masyadong excited. Noong 2000, ang attention span para makinig ang tao, 2,000.
is only 30 minutes. Pero noong 2015, ano tayo ngayon? 24. 2024. Nahulaan ninyo. Ilan na lang kaya yung attention span na tao? Kaya no wonder, makikita ko na kayo before na tatayo ko sa pulpit, sabi ko, Lord, pag ako hindi talaga sila makikinig, kaya we need the power. Reflect unto me. Para walang magtatayo, walang aantukin, walang mag-usap-usap. Kaya pala yung mga tatanda na At ito pa yung pinakamatindi. We're all professing and then lack of GMRC. Good manners And right conduct. Sa anong paraan? kahit matanda. Kaya sabi kanina pa yung do not glory with your wisdom. Kasi bakit? Nakakalungkot mga kapatid na may nagsasalita sa harapan and you are believing that it is a God-sent messenger, given testimonies. Ang daya talaga nating tao. Kapag tayo gusto nating pakinggan ka, pero pag iba na yung nagsasalita, ayaw mong makinig. Naglalayasan na. Yan yung isang symptoms na may problema na din yung utak natin. Di pa yung naglalayasan, may problema na. Layasan, kita niyo natin Diyos man eh. Yan, tama. Aalis-alis. Oo. Negative mo. Hindi at wala nga tayo. Tapos, dahil sa sobrang bored, dahil feeling niya, mas matalino ako sa salita. Ikaw na ngayon mag-share sa kabila. Hindi, Hindi na. Ay, unfair, no? Tama po ba? Yeah. You know what? God will test us not in big things, but in little things. Grabe. A true leader is a wide reader and has a characteristic to listen. Yes, good listener. Open mind. He knows how to listen. Yes, salamat. Kaya alam niyo ang tawag doon, respeto. Yes. Sabi ko, Do you get me? Kaya kung may magsasalita sa harap, the time will come, ikaw naman magsasalita eh, pagkatapos eh. Boring. Do you get me? Kaya pag may nagsasalita sa harap, need to respect. Attention. Yung attention, saan? Dito. Hindi yung kakausapin mo. Because the message is a life and death. Yes. At yan yung magiging peculiarity natin sa ibang mga tao. Kasi sa mundo, hindi naman na naintindihan yung GMRC, good manners and right conduct eh. Kaya ang ingay nila. Pero alam nyo, yung tao, mako-curious sila dahil iba ka sa kanilang kinagawi ang nakikita. So ngayon, ang mangyayari, noong 2015, 2024 na tayo, nakakagulat po, yung attention span ng tao, walaan niyo. 15 minutes na. 10 minutes. 10 minutes? 1 5. minute? 5. Ito na, sagutin na natin for the sake of time. Toing. Ayun na. Ayan, tingnan nyo ha. Seconds. Tingnan nyo yung mabuti, hindi yung mabuti. Kung ilang time na lang. 45 days. 8 seconds. Tingnan nyo lahat. 8 seconds. 1, 2, 3, basa. 8 seconds. 8 seconds na lang. Kaya mas matalino pa yung gold. Ba't matalino yung goldfish? Kasi yung goldfish, kung may goldfish kayo, may goldfish ako sa bahay, aquarium. Tingnan ko din yung ni-research ko. Oh. Yung goldfish, ang laki ng mata. Wala. Sa lahat ng isda, siya lang yung titingnan ka. Oh, wag nakita ka. And then, tinignan yun ng mga scientists, ng mga veterinary, Nakatitig. na-discover nila, kaya malaking mata, malaki din yung ulo. Oo, ulo. Oo. Yung kanilang attention span is 9.5 seconds. Ay, kaya Mas pala. matalino na yung animals kaysa sa tao. Grabe, no? Bakit? Gusto ka, Jets. Awa naman. Nagtatagumpay ba sa Pinas? Yes. Yes. Kitang-kita na. Kaya kung gusto niyo makita yung anak ninyo na ibigin si Jesus, now is the time to make our part. Kaya pa may islag nila kasi nga 9 seconds. 8 seconds na lang, oh. Ang ano naman. Bible at saka cellphone, anong piliin? Cellphone. Which is essential is Kaya absent. mga kapatid, samahan niyo kaming mag-player marathon. Opo. Magsama-sama tayo. At itry na natin ngayon na ng cellphone fasting tayo kasi isa sa mga symptoms and sign na addicted ka na, yung pagising mo,
Instead na mag-pray, magpasalamat ka, gaganong-ganon ka na. Cellphone na, kapwa na ang cellphone. Tama po ba? Ang nasa, ang hirap din na delete ako ng devotional sa online. Alam niyo ba, sa ratio ng 9.8 billion people, halos lahat ng ratio addicted sa cellphone. At isa sa mga sign every now and then, kahit wala namang nagchat-chat, wala namang message, tumitingin ka. Automatic. Maganon ka. Tapos parang may tumatawag ka talaga. Kaya wala na talaga kaya sa mga spiritual na bagay. Wagi si Satanas. Doon sa This is now the time when our only hope sa these are ages, our only hope is to submit ourselves to Jesus. Because Jesus is the only hope of glory ng tao. Kaya hopefully, simula sa araw na ito, huwag niyo na pong i-priority ang cellphone. Kasi sa Facebook, hindi naman nauubos yan eh. Hindi nauubos yung chat. Kaya uninstall po ninyo. At ito po yung dahilan, marami din naghihiwalay. Bakit? Kasi pag nakita mo yung picture sa Facebook na maganda, tapos yung asawa mo maganda, tapos nalusyang na, hanap ka na iba. Okay, iba na. Iba na yung mukha. Kaya please pray for me. I will pray for you. Whether we like it or not, we're already addicted to it. Amin ninyo, hindi. We are addicted to it. Kasi lahat dito may Facebook, except na lang sa yung younger, older na talaga. Kahit older, meron na rin. Sige po. ibig sabihin ng Facebook, mas maganda i-uninstall. Yung po talaga. Ay, paano yung online? Ay, Messenger iwan mo. okay. Kasi sa Messenger, wala nang makakita except na send ka. Pero ito, excuse me, hindi ito pilitan ha. It's all your decision. Hindi, ito ng groups kasi may group sa Facebook, di ba? Yung mga minsan may mga nagtatanong, parang by through Facebook and Messenger, yung there's a chance ba na nag-share ka ng gospel. Kaso lang nagugulat ako, may nagpa-flash kasi na gusto mo din kasi parang educational din siya. Oo, yung mga ganun Tapos bagay. pamili ka na, gusto mo. I-explain ko na ang asawa, ibigay ko na yung panahon sa asawa ko. Mga minamahal, this is the final calling ng Panginoon. Kapag yung time natin sa paggamit ng cellphone, substitute natin sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Amen. Kaya, lagi nating isipin that sa aking pagtingin dito, sa aking pagparinig dito, am I glorified God? Yun yung palagi nating tanong. Yun yung palagi nating tanong. Kasi, darating talaga ang panahon na mahirapan tayo. Kaya bigay ko ng panahon sa aking asawa at yung every 9 p.m. Ito yung ginagawa namin. Yung pinapractice na namin, i-share namin sa inyo. Yung ginagawa namin na yun, by God's grace. Kasi ako, parang addicted na ako sa cellphone. So siya, addicted din siya noon, kaya naka-overcome na siya. So ginagawa ko, siya nang umahawak sa cellphone. Kasi bago ma-revoke yung utak mo, except sa miracle ng Panginoon, sabi ng mga neuro, bago magkaroon ng bagong habit and character, it takes 3 months. 3 months. Bago ka mag-start ng ibang addictive. So ngayon, sinasubmit ko sa asawa ko yung cellphone. Tapos, ang ginagawa na lang niya, pag may mga emergencies, kapag merong tumatawag, sasabihin na lang niya, Mal, may tumawag. Kaya pag may set ako, Oo. Kaya maraming mga tao, sorry maraming mga tao nagtatampo sa akin. Sabi ko, Brother John, ba't di ka sumasagot? Ini-invite ka namin, di ka pumupunta. Siyempre malakas na sana ang communication, di ba? Oo. Kasi, yung asawa ko na binigay ko sa asawa. Tapos sabi niya, kung ako na naman ang ma-addict, ikaw na naman ang mag-hit. Pag tayo ng dalawang ma-addict, kaya naggawa kami ng safe box. Nilagay namin doon. may lock. Hindi nga, oo. Mm. Ano ko yun? So, mahal ka na. Detective ko yan eh. Ibang Ha? Dapat ka. kaso ng mga group kasi ako. Ito na yung group. Ay, dalawa si group.
Hello, good morning po. Morning. Ano po, magta-timer lang ako. Yan, para po, para hindi ko pong sabihin. Okay, so, good morning po. Isa sa i-share ko po, when I was 18 years old, I was addicted to Korean novela. Same. Yung bumibili pa ako ng CD, tapos nanonood ko sa bahay, at nag-work na yung Netflix. So at the time, may cellphone ako, pero I heard the message about the agad ng cellphone, how the Jesuits and Illuminatis are actually using it to get all of our information through our cellphone. Kaya nga po, we are tracked everywhere kapag meron kang mga digital phones. And then, I prayed to the Lord, and one of the things, these are the things that you can do po hindi po ito, based on experience. Nag-research ako, and then, meron akong ginawang calendar. It's a 30-day calendar. On the first day, 30 days po, no? Doon 30 days na yun, I need to have a social media fast. When you say social media fast, yung cellphone ko, surrender ko, ayaw kunin ng nanay ko. Bahala ka sa buhay mo. Meron akong drawer, may susi. So, yung cellphone ko, nilalagay ko sa drawer, and then, yung susi, binigay ko sa nanay ko. For 30 days. So, within 30 days, ano ang gamit ng cellphone? Was it challenging? You just have to replace it with new habits. You develop new skills. Reading, drawing, natuto ko yung calligraphy. At that time, kasi hindi ako mahilig sa arts nag-explore lang ako. You know, yung, pati yung ukulele, you can learn all that in just a span of a week na instead of using cellphone na sobrang tagal. So sabihin ng iba, hindi ginagamit naman ito sa SOP, wala naman kong problema doon. Pero, tatandaan nyo, if it's an holy thing, for me you use it for holy thing. Kaya po, kung papansin ninyo, kasi kailangan daw natin maging wise katulad ng isang serpent. So you need to do everything to resist the devil. And how would you do that? Kung mahirap para sa'yo, you need to have an accountable partner. First, be accountable to God and have an accountable partner. At that time, nung nag-social media fast ako, dine-activate ko yung Facebook ko, sabi ko sa best friend ko, ito yung password ng social media ko. Kasi wala naman akong boyfriend at that time. So at that time, sabi ng best friend ko, sige, akin na. Then palitan mo yan. After 1 month, na-deposit ko to, another month. Sa kanya hindi ko ma-access yung social media kahit nandito yung cellphone. Pwede naman ako mag-reset ng password, but then again, you already have a commitment na no, I'm not gonna do it. Kaya nga sabi ng Panginoon, you have to resist the devil. And the devil will flee from you. You need to put a barrier na no, hindi ko to gagawin. Kaya in the home, you should have a specific place kung saan nyo lang ilalagay yung cellphone nyo. Hindi tayo matutulog na ang cellphone. Nasa tuluhan, di ba, Dokil? Most of our cancer patients is because of radiation. Cause radiation anong nangyayari. Dahil lagi nakatabi sa kanila yung cellphone, exposures to so many things. So, ito pong cellphone na to, isa sa pinaka-way, so talaga na 2 months na. Nung nag-earn ako ng cellphone, I decided to uninstall every social media apps. So, ang meron lang po ako dito is GW, yung mga study books, and then the banking, music. Other than that, wala na po kayong makikita. You can off YouTube. Hindi na i-uninstall yung YouTube. Pwede po yan. May settings po yung cellphone. Kapag kailangan po mag-research, kailangan po pumunta sa laptop. Yung laptop is dedicated for the Lord. Hindi ka pwedeng basta-basta lang manood. Unless it's research. You have to be disciplined. Sabi nga, we have to, panugumpayan natin yung ating first is appetite. Not only here, but also in the mind.
So you need to do every possible way na hindi mo siya kaya. Katulad yung sa husband ko po. Sobrang, challenging na hawak ng cellphone. Siya po lagi may kumukontak dyan. So kung sabihin mo sa kaibigan mo, itong window hours lang na to sila pwede tumawag pag gusto ka nilang makausap. If wala akong problema, nag-Facebook live din po sa Facebook ang inyong mga lingkod. But then again, pag nilagay po namin yan sa Facebook live, kapag may nag-chat doon lang kami nag-reply, after that, we turn off. Oo, tama. And there is a specified time kung kailan lang kami mag-reply. And that is actually developing discipline. Until ma-turn na po siya sa habit. Until na, pag tumagal na, wala nang pakihit may Oo nga. chat. Okay, sorry minsan ilang days kami bago mag-reply. Tama yan. Aside na nasa bundok, Hindi ako na walang signal, Pwede mo suplado it is it is a practice na for some, hindi po siya ganun kadali. But for some, na kapag nakasanayan siya in years, it would be easier. Ayun na po, wala kang Facebook, may Shopee ka naman at Lazada, unlimited, o rin, everything na makakapagpa-distract sa inyo. So, instead of cellphone, mas gusto namin nagbibitbit ng small books na nababasa namin along the way. Kasi mas nakakapag-meditate. And that is the time na nag-develop niyo po yun sa attention natin, yung mga kabataan, marunong ng mag-planning. That now is the time where the Lord needs men of thoughts and actions. So yun po yung mga bagay na pwede nyo pong magawa on how you would overcome or kung ano yung pwede nating magawa. Kaya meron po kaming it's a boot camp. Usually po, it is actually the first na nag-invite po sa Luzon. Kasi kadalasan po, pag sa Cebu lang, hindi naman siya exclusive. Kumbaga, hindi pa po tayo ganun lahat ka-connected. Kung meron man sa Luzon, ilang churches lang po talaga yung samahan po namin to. And then, sabi po sa Patriarchs and Prophets, God is a God of order. Everything connected with heaven is in perfect order. Subjection and thorough discipline mark the movements of the angelic host. And success can only attend through order and harmonious actions. Alam niyo po, so sabi po dito, well-defined plans should be freely presented to all by whom they may concern. And it should be ascertained that they are understood. Then require of all those who are at the head of the various departments to cooperate in the execution of this plans. Alam niyo po, there are so many work in the work of the Lord. Some are called to be teachers, evangelists, and preachers, sabi po sa Bible. But then again, every enterprise connected with God's cause, kailangan daw with order, forethought, and earnest prayer. Hindi po basta-basta. Hindi mo pwede mag-missionary. Doon ka na lang mag-missionary ka na lang doon. Kasi doon ka sa ganyan. Kasi para mag-guide ka nila. Responsibility po actually yan ng magulang. At huwag niyo po basta lang matapo na lang yung mga anak niyo. Ipadala niyo na lang sa training. Hindi po yun gano'n. It starts with the heart. We are blessed with the messages of the character of the Lord. And if you really know na kung sino yung ating Panginoon and experience His love and know His character, you would be able to do the same sa inyong pong mga anak. Okay? Kailangan daw natin maging organized. Kailangan din natin na one worker may be a ready speaker, yung iba writer, yung iba meron silang gift of sincere, earnest, fervent prayer, merong iba into singing, yung iba in the Word of God with clearness. Alam niyo po kami sa Cebu by Faith po, mga kabataan po kami. Ang pinaka-eldest po namin, si Brother Zal, mga 38 years old.
Elder Zaddy, bago lang din po siya sa faith, ano, and then he dedicated his life and yung wife niya sa gawain. Yun na yung nanay at tatay. Pero po doon, meron po kami na pastor na nag-guide sa amin. So, malayo po siya. But then again, ano, sabi niya, you need to think. Matanda na ako. Now is the time na kayong mga kabataan, you need to do things kung paano nyo mapapalakas yung forces ninyo. I am here to educate and to train. That is the wisdom from the elder people. Kasi po kayo, years na po kayo may experience eh. Kadalasan po sa aming mga kabataan, pabugso-bugso, ay sige, tayo natin to. Pero there is wisdom, kaya nga sabi ng Bible, in the gray hairs, dyan po yung wisdom ng mga matatanda. So you give respect kung ano yung sabihin. Bakit kailangan ng training? One worker who has been trained and educated for the work and who is controlled by the Spirit of Christ will accomplish far more than 10 laborers who go out deficient in knowledge and weak in faith. One who works in harmony with the counsel of God and in unity with the brethren will be more efficient to do good than 10 will be who do not realize the necessity of depending upon God and acting in harmony with the general plan. You know, proper training, it multiplies efficiency. Kaya nga po, di ba, bago kayo dinideploy sa trabaho, ano kung meron sa inyo? Certificate. Meron kayong OJT, di ba? Or di kaya, bago yung OJT, meron po kayong tinatawag na 30 days or ilang months na binibigay ng company na probation para i-observe kayo at matutunan nyo yung specific na trabaho. How much more in the work? Hindi po yan, oy sige, gusto ko maging full-time gospel worker. Sama ka na lang kay ganito. Hindi mo ganon, ano? We need to be, now is the time that our time is konti na lang po talaga, and we need to be wise. We cannot afford to spend years of preparation. Workers, gospel, medical missionaries are needed now, and you cannot afford to spend years in preparation. Kailangan na daw natin mag-labor ngayon and to carry the message now. Should our methods be improved? Sa nakasanayan po natin. So tingin niyo po, kailangan i-improve? Yes. Amen. Alam niyo po, there must be no fixed rules. 7 minutes na lang. Our work is a progressive work. And there must be room left for methods to be improved upon. And alam niyo po, yung means will be devised to reach hearts, and yung methods na ginamit daw po sa gawain ng mga Panginoon na ginawa na in the past, it will progress. So yung mga nakasanayan natin before, the Lord will impress us new ways. But hindi na po natin kailangan mag-formulate kasi binigay na ng Panginoon through His broken blueprint. Ano, if you want to read our purpose, read Testimonies Volume 7. Medical Ministry of Healing, Medical Missionary, Counsels on Diet and Foods, Counsels on Health. Yun po yung mga books na kailangan ninyong basahin. And you will be enlightened of the work that is actually given to God upon this church. New life in old methods. Men are needed who pray to God for wisdom and who, under the guidance of God, can put new life into old methods of labor and can invent new plans and new methods of awakening the interest of church members and reaching the men and women of the world. Why is it na hindi nadadagdagan yung iglesia? Because hindi pa nare-represent ang character ng Panginoon. And it's because we are doing the same old ways. Walang kaayusan, in orderly pa rin, ano, we need to have the comprehensible, sustainable evangelism. Two heads are better than one. It is Christ's plan that someone should stand right by his side so that the work should not be molded entirely by one's man. Kaya nga po, ang plan talaga ng Panginoon sa Seventh-day Adventist, in the General Conference, there are 3 presidents. Kasi kapag isa lang yan, kingly power and mag-o-corrupt. But then the Seventh-day
Adventists. Katulad ng mga Hudyo, they wanted to have a king. Just only one president. At that time, there is a president in Europe, in America, and in Asia. Australia. And then, there is a president only for the business line, and that is James White. And those president for the gospel. Can you imagine the order na nais ng Panginoon? But they didn't obey. That is why all of our schools are corrupted. Our sanitariums, sabi, it should be drug-free. But our sanitariums have drug-fuls. Kaya marami drug lords. Reality speaking, but can you imagine there are so many outpost centers and sanitariums and wellness centers run by unbelievers. I know we praise God and we are inspired to the work of Brother Joe, Doc Hill sa Mindanao. Sila, na-establish na sila. Yung mga matatagal, kami po, nag-aaral pa lang kami, we are praying to have this kind of following the broken blueprint. And can you imagine if every place will follow yung nais po ng Panginoon na let there be outpost centers. There is a city and country where you live in the city, in the country, you work into the city. That is God's plan and God's purpose. Alam niyo po, masyadong mahaba po ito, but then again, sabi po ng ating Panginoon, there is a message for our cities that the message are to proclaim in our camp meetings by public effort and also through our publications. In addition to this, hygienic restaurants are to be established, and by the message of temperance is to be proclaimed. Prior of me being a full-time missionary po way back 2022, I was a health educator and also in the workshop and testing in science. Parehas po kami ni Brother John, sa biology po ako nag-graduate. At that time, alam po ano pong tinotalk ko? Only one part of our 8 laws of health. It's only about air. Air lang. I go to schools, to companies, public and private. I give health talks. Air lang. And the doctors, even the owners of the company are so amazed. I just use the 8 laws of health. At yung nais po lang sa company namin na mag-sell ng product. Can you imagine that? If the people of God would be wise enough to see that this 8 laws of health that was given to the Seventh-day Adventists, solely if we would be faithful to become medical missionaries for gospel medical missionaries for how much na ngayon pa lang, tapos na siguro ang gawain. But apparently, hindi pa po huli ang lahat. Ano? Everyone is willing to help. Ano? To support. Alam ko po, di ba may training po kayo na darating din? Kailan po? Ongoing po. Kailan po ang susunod na training? Pagkatapos ng second batch dito. Ayan. Abangan niyo rin po yun. By November Kasi kami po, nag-training kami na makavisit kila By November Doc. matapos. Ano? But these are the trainings that we do in every place. But we hope, Ate Myra, no? As we build here, there should be a training school also here in Luzon. And if we would go unitedly in the work of God, it would be so nice. Tama po ba? Ano? Yung ako po as a health educator, a little bit of testimony, katulad nila Brother Jong, yung mga salary namin, pag nandun ka sa field na yan, on a monthly basis, you'll get 200,000 for just doing that job. Hindi basta-basta. But then I pray to the Lord, Lord, just give me a place for country living and enough transportation so that I could move. I will resign from this work and be back to the full-time work na nais ninyo. In just a span of 9 months, on a pandemic pa, nagkaroon po kami ng lugar for country living sa Bataan, and then the Lord provided a transportation, and I resigned. Because that's my promise to the Lord. Yes. But as I see the work of my previous company, bakit itong mga to, hindi naman nila alam yung message, pero ito yung sinishare nila, air lang yun. What's in the air lang yun. Tapos ako lang yung dagdag kung ano yung kailangan gawin based sa 8 laws of health.
But they are the one who are, sila yung nag-benefit ba? Eh, konti lang yung kaalaman nila. How much more if you present that message, help talks in every government offices, in private offices. Sorry na, time ko na. Tapos nalo ako. So, sabi daw dyan, we have to have manufacture of health foods para maging way po yan to sustain God's laws. Ito po yung kulang, sabi ng madalas. Actually po, meron po akong nakausap wala sila dito. But kino-convince ko na magbalik na sila sa gawain. Sabi ni Ate Marco, alam mo kasi naging problema dito sa amin, ang hirap. Pag naging missionary ka, mahirap ka talaga. Wala kang pera. Kasi only gospel workers are needed, or sila yung makaka-receive ng tithes. But other missionaries na hindi ka naman gospel workers, medical missionary ka, they don't understand that the tithes and offering are to be used also for the cause of God. Tama po? See? So sa kanila, naging assistant sila, wellness, volunteer. I myself experienced that. Pero ako kasi pumunta po ako doon, not for money, but to learn. Kumbaga sa I-adapt ko ba? Kasi yun na yung bayad sa'yo. Pero hindi po yun nangyayari, hindi naman na-transfer ng mga leaders at ng mga experts sa field na yun yung meron sila. They didn't use it, na parang sa kanila, this is our living. No, it is our message from God na you give it to you. Isang bagay, pag na-establish na yung mga schools, so mas mabilis na mapalago yung revelation of God's character. Exactly. Maturo na siya agad lahat. Sabihin ko po sa inyo, kaya ganito ang mga ministry, it's because pag may nakita kayo na bagong ministry, na bagong mga workers, ang iisipin nyo, uy, may bago na namang hatian ng tithes and offering. Kaya walang worker. Kaharangan ng mga work. Everyone wants to be a leader. Pride pa rin. That is why, sabi nga, free from the pride of life. Kaya nga, for money is the root of all evil. Love of money. Pagmamahal. Ang pera, to sustain talaga yan. But then again, if you are sustainable enough, it is God's purpose to sustain them. To become self-supporting missionaries, you need to have hygienic restaurants in the city, small treatment rooms, health talks where you can help teaching kitchen, makapagturo kayo paano magluto ng ganito, makapag-handle ng isang patient into the city. And into the countryside, nandun po yung outpost center natin. Kung nasaan yung publication, andyan yung production ng food, andyan ang agricultural farm, andyan ang training school, andyan ang wellness center, andyan po lahat sa countryside. If they are already trained to do that work, yung gagawin mo lang sobrang short lang maikli po yun for a training. Doktor nga, ilang taon nag-aaral tayo, gusto nyo madali yun. Let men of sound judgment be appointed not to publish abroad their intentions, but to search for properties in rural districts that easy access to cities, suitable for small training groups. Sabi ng Pangulong paulit-ulit, hindi nyo kailangan ng malaki. Small. Kasi pag malaki, mahirap i-manage. Kaya nga, let there be home like sanitariums. And everyone should learn how to treat disease, hindi manage disease. Our hospital or doctors are just managing diseases. They are not treating the cause. It's so blessed na na-hear namin itong message na ito na revelation of God's character. Because if you don't understand really the faith of Jesus and His character, how would you give the last message of verse? Diba? At I myself was prejudiced when I heard it way back 2022 kay Brother John. Ako yung una talagang tatotad. Ay, hindi. Ito nasusulat. Ganon kasi kami. Normal sabi niyo, saan mababasa? Yan. Yan yung lagi namin, Brother John. Palagi kami may Bible study dalawa. But then again, it's so nice to have a partner na
compare nyo. Parang oo nga, huwag nyo ipipilit. Kasi at the time, if the Lord wills, He will open a way for you to receive the light. You just have to have an empty heart. Kailangan natin ng mga training school, the youth should be encouraged to attend our training school. We appeal to the young couple, sa mga teachers na mga nandito, you can attend the training, which should become more and more like schools of the prophets, and these institutions have been established by the Lord. If God established it, no one can destroy it. That's the answer. If they are conducted in harmony with His purpose, the youth sent to them will quickly be prepared to engage in various lines of missionary work. Some will be trained to field as missionary nurses, canvassers, and gospel minister. Kailangan na po natin yung time na kailangan na maintindihan po natin that to preach the gospel, it means much more than many realize. So, kailangan po natin sanitary. Ito na po. I-share ko na po sa inyo. Sabi po sa favorite ko na quotation, sit down and count the cost in the book of evangelism. Bago nyo simulan, siguraduhin yung kaya nyo yung tapusin at panindigan. If hindi, huwag nyo na pong simulan. So ito po, these are the activities po namin sa Cebu. Nagkaroon po kasi kami ng parang planning. Dito namin lahat ng mga municipalities, under the municipalities barangay, one barangay at a time. As of now, ang inyong mga lingkod, meron po tayong 4 na church sa Cebu. So, yung sa place po sa country living sa Toledo, doon po yung gaganapin yung ating darating na youth camp. Yan. So, our youth camp meeting, it is open to unbelievers and both believers with the theme of Restore, rediscovering fullness in Christ. Supposedly po, July 9 to 13 yan, but our brethren in Cavite or yung ibang kabataan nagsabi sila kung pwede siyang makuha. So it will be July 15 to 20. After, ano pong gagawin sa youth camp? You will immerse yourself in daily worship, prayer, Bible study to restore and rejuvenate your spirit. There will be a personal growth or activities, community fellowship. You can connect with other young believers who are on the same journey, encourage one another, and empowerment for evangelism. And then July 15 onward, July 20 onwards na po yan hanggang July 30. But we will see, kasi po yung isa po nating doctor, is papunta siya ng US, so October pa siya ulit darating. But then again, we have naturopaths on the team, we have lifestyle medicine doctors, and culinary medicine specialists. So those will be the teachers for the medical missionary training. So this is actually with the theme of restoring the broken blueprint. Medical missionary work brings to humanity the release from suffering. It is the pioneer work of the gospel. It is the gospel practice and the compassion of Christ revealed. Yan po ay sinulat ng ating propeta. In the gospel fundamentals, the young people will learn how to give Bible study through fundamental Bible instruction. You will be educated or ma-review ba? The Christian standard in terms of dress, sacred music, how to conduct choristering, how to present yourself in the pulpit, and pwede po kayo mag-join kasi may mga parents po kami na mag-a-assist kasi mag-help ba? Ayaw. So, yun po, pwede po. The sacred missionary ethics and social graces, how you would deal kapag meron kayong makasalubong, paano ka mag-i-introduce ng matanda sa bata, babae sa lalaki, sino ang dapat papasok pa sa sasakyan, sino yung kailangan uupo sa harap. Those are missionary ethics. Yes. Okay, the next that is Adventist home. We will study love, courtship, and marriage. How to differentiate infatuation from mere affection to true love. From courtship, engagement, and marriage. And building a
home. Yan po yung mga pag-aaralan. We will be studying self-supporting work. But then again, for the prophetic studies and eschatology, revival, and reformation messages, we opted to set a separate study for those who wanted to become gospel missionaries. Because this will be a rigid training kung yung gusto nyo talaga na mag-pastor after the medical missionary training. So you will be equipped how to deliver the 2,300 days and all. Though, kasi gusto namin ma-focus din siya sa medical missionary work. Ito naman po sa part ng medical, health and medical missionary work, we will review the 8 laws of health, anatomy and physiology, understanding diseases, prevention and cure, every diseases one at a time, diabetes, where it came from, how it will be reversed, what kind of food you should prepare to patients who has diabetes, heart disease, chronic kidney disease, lahat po ng disease. Okay? Aside from that, you will have Christian temperance and Bible hygiene. The young people will also be trained in first aid, patient care, and vital signs, how to give first aid, how to rescue, how to do triaging, how to use the bandage, wound dressing, everything po. And aside dyan, hindi po mawawala ang culinary medicine or the science of health cooking. Cooking with no oil, preparing food with that is nutritious, simple, back-to-feeder diet. Paano kayo magluluto sa pan na hindi ka gagamit ng oil pero hindi nasusunog yung mga lutuin mo pero masarap pa. So that's part of the training. The next would be massage. Sana narating sa ating Myra, pero basics of massage, these are 6 massages na kailangan nating matutunan. Fundamentals of hydrotherapy and how would you combine hydro and massage for a patient who has a specific disease as well. Okay? Poultice, pag-aaralan din po natin yan. Mud poultice, charcoal poultice, yan yung mga pag-aaral. God's pharmacy, through herbs, yan. Ano yung kailangan mo ipagay, ganito, ganyan. And the next would be health coaching or lifestyle medicine. That is actually prescribing lifestyle as their medicine. Not anything, okay? Not any substitute. So, that will be the medical missionary work training. After po niyan, ng training, magkakaroon po sila ng immersion. So, we will be partnering up na meron po ang patient na darating na they will have them. And there will be a day where they would actually practice their massage day and hydrotherapy. Train in the morning, ilang hours meron kayong practical. The same sa hapon magiging gano'n. And meron 3 to 5 days kami na tinitignan kasi po ako, mga kuya din namin ng mga doctor sila. So may doctor po talaga tayo kasi medical doctor po yung mga kuya na nandoon din. So hopefully makarating po and hopefully makarating din si Doc Michelle, yung aking po teacher, na they can give actually scholarship. Isa po yun sa ginagawa natin doon for those who would like to do. Culinary medicine is so expensive, but then again, we pray to the Lord and the Lord open a way na for those who wanted to focus on the health food, yun. But then again, now, ito pong training na to, ang goal namin is to help the young people choose saan po ba, saan ba talaga ang tinatawagan ni Lord. Am I going to be in the major of gospel, and then yung minorship ko is health, or am I going to be a full-time medical missionary in it? But then again, gospel medical, it goes hand in hand. Medical missionary work is actually a spiritual work. Hindi po pwede ang pasyente lalabas sa inyo ng cancer without knowing Jesus. The goal is for them to be restored full. Bakit nyo kailangan kumaten? Yan po, magkakaroon ng workshop, seminar, meron po tayong training, license po na mga mag-train din sa atin. Kung gusto nyo po na marinig yung word na license, yes. There will be medical doctors, there are emergency medical technicians na mag-train on your immersion into the mountains, how you would save patients. So, yun po yung mga ilan sa matututunan. Alam niyo po, pinag-pray namin ito. 2022, nag-start kami mag-class.
2023 na busy po kami sa ibang gawain. And we are praying to have the handbook. Ipag-pray nyo kami, ano po na matapos yung handbook. Para sa susunod na mga training, meron na tayong mga material. Sana po ang tanong. Ay, may mga fish. Pwede na po bang mga young at heart Ay, pwede po. Wala mo problema. mother halimbawa, Pwede po. hindi na sila Ano kayo mag-contact? tulad sa Skarani, Registration. mag-i-enroll. Yung registration buong buong isang Actually po, ginahanda po namin to by faith. Katulad po ninyo. Wala po kami hawak na pera. Pero wala po namin pangyayari po. At lagi po natin sinasabi sa mga darating, dumating lang na kayo kasi wala na kayo. Basta prepare. And to register po, may registration form po tayo. And meron po commitment form. And for the young people, you still have 15